At para sa tama, maayos at mabilis na proseso ng pagboto sa Lunes, May 12, kailangan natin ng tamang impormasyon at gabay. Kasama natin live dito sa studio si COMELEC spokesperson at director ng Education and Information Department ng COMELEC, si Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali at salamat po sa pagbisita sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Car, Sir Good Rafi, morning. sa lahat po ng ating taga-subaybay. Opo, unang-una, Attorney, ano bang dapat gawin ng isang botante pagdating niya sa polling place? Una po sa lahat, mas maganda sana, alam niyo na kung anong yung presinto para hanapin na lang po yung kwarto. Paano nyo aalamin? May precinct finder po tayo, Ma'am Yun, Cara. May precinct voter finder. information sheet. Nandun na po yung school, nandun na yung presinto. Kwarto na lang po ng paaralan ang hahanapin natin. Okay. Tapos pagdating po ninyo sa polling place, anong ID po? Kailangan may ID po. Hindi po kinakailangan ng ID. Meron po lumalabas sa fake news, kailangan national ID. Hindi po yan kinakailangan. Oo. Hahanapan lang po kayo ng ID kapag may nag-challenge under oath na watcher sa inyo. Hindi kayo si Mr. Rafi Tima. Kilala ko si Mr. Rafi Tima. That's the only time na hahanapan po tayo. Pero pinadali pa po may natin. magpanggap. Naku, mas pinadali pa po natin, Ma'am Cara, yung listahan na hawak ng teachers, may larawan na po natin, may pictures kitang-kita na kaagad. Madali na makakilala, hindi na pwede si flying voter, hindi na rin po pwede yung patay na bumoboto pa. Paano kung wala po sa listahan? Yung pangalan, andun na yung botante. Naku, hindi po kayo pabobotohin dahil eksakto lang po ang bilang ng balota dun sa nakatala sa listahan. Kaya importante po, alamin na natin ang estado natin ngayon, ang registration, hanapin ang presinto para alam natin saan tayo pupunta on Paano election kung day. naka-makeup ako ng bonggang-bongga? No? Iba na yung mukha. Baka iba na yung mukha ko, hindi ako makilala. pero seriously, so wala pong ID na kailangan, pero magdala na rin po kayo just in case may mag-challenge na hindi po kayo yon, mapapatunayan yung kayo talaga, yung Tama taong po. nandoon. At hindi kinakailangan national ID, any government-issued ID. Any government-issued ID. Ballpen, kailangan magdala ng ballpen. Nako, hindi po. Marami po tayong marking pens at yan po hinihikayat natin. Huwag gagamit po ng ibang ballpen. Baka mamaya hindi matuyo yung tinta, masyado matulis, mabutas po ang Eto balota. Ito kasi tested na. Sakto po iyan. Kung makikita nyo po, Ma'am Di ba Cara, Sir maubusan ng Rafi, tinta? Ang daming boboto. marami po tayong pens. Yan pong dulo po niyan ay halos eksakto. Pag inilapat natin sa bilog, boto na po yan. 15 to 20% na kagad ng Naku, ating ito bilog. po ang tanong ng maraming tao. Kailangan po ba talaga super naka-shade yung bilog? Pag dot lang yung nalagay. Ilang porsyento po ba dapat? 15% po Okay. babasahin ng makina. Pero lagi pong sinasabi natin, boto mo yan, ipagmalaki mo, pagsigawan mo, i-shade nyo po ng bilog mabuti, para walang pagdududa. At hindi rin po kayo nag-iisip, binasa ba yung boto ko? Hindi, dahil ganun lang ang nailagay ko. Paano pag lumagpas? Wala pong problema. Kung titignan nyo po, Ma'am Cara, Sir Rafi, sige, subukan magkakalayo natin. ang ating bilog po. Imposible pong magkaroon ng marka yung kabila unless sasadyain po yan. At yung natatakot na baka tumagos ang tinta, talaga naman po pwedeng tumagos. Pero tignan nyo po ang balota. Hindi Wala magkatapat. magkatapat na Okay. bilog. Imposible So po. halimbawa, ito po, yan. Kunyari lumagpas po yung boto ko, ganyan po. Babasahin pa rin po yan. Babasahin po yan. Hindi Kasi po. magkakalayo nga yung Kung bilog, kunyari ano? ganyan lang yung boto ko, Babasahin pa rin po. pa rin. Kaya pakaingatan po. Dahil po kada pag-mark natin dyan ay bilang na ng boto. Baka ma-overvote po kayo. Pag na-overvote, hindi na po bibilang. Para po sa botante na pupunta ron, kailangan inspeksyonin din yung balota, hindi ho ba? Tama Ano yung mga po. dapat tingnan? Tingnan nyo po, pag abot sa inyo, di tayo po ay nakapunta na sa ating presinto. Hinanap tayo doon, verify, papipirmahin po kayo doon sa listahan. Iaabot ang balota, marking pen. Una po nyo gawin, tignan ang balota. Dapat malinis, walang marka, Walang marka. kumit, Oo. walang butas. Dahil pag meron po, karapatan nyo, papalitan po yan sa electoral boards Kasi natin. may mga experience dati na pre-shaded na, meron na, at hindi Naku, nagsalita yung opo. botante. Oo. Okay. Attorney, eto po, kasi tinatanong po ito ng maraming tao, pwede po bang hindi 12 ang iboto? Pwede bang isa lang? Pwede po, karapatan po niyong magboto kung ilan po. Basta po huwag lalampas doon sa bilang. Kung 12, kung isa-isa lang. Kung ayaw niyo nga po bumoto, ang tawag po natin dyan, abstention. Hindi po yan Ayun. pinagbabawal. Pwedeng zero. Pwedeng zero. Pwedeng zero. Paano kung nagkamali? Naku, yan po. Medyo nadampi mo dun sa isang bilog. Wala na po tayong paraan para baguhin pa yan. Kaya po, So, ulit, dapat mag-ingat. pakiingatan. Mas maganda po may dala ng listahan pagpunta sa presinto. Nang sa ganun, mas mabilis, mas madali at hindi magkakamali. Ayun, Okay, subukan nga po natin, eto, bumoboto na ako. Ayan. Pero ito pong mga pangalan po dito, mga hindi po ito yung mga tumatakbo ngayon, ha. Ito po ay Pwede sample yan, lamang. Opo, at sa pangbilin po namin, Ma'am Cara, Sir Rafi, kayo po mismo ang magsusubo ng balota. Wag Okay. po Sige, kayo try natin. papayag. Pwede po. Pwede Attorney, niyo po kung kunyari nasulatan ko po itong white,
wala naman Wala pong na. problema. Walang problema. Pero Tulog lang. pakiusap po namin, huwag lalagyan ng ibang parte ng balota dahil may security marks po yan na hindi natin nakikita. Baka po ma-reject ang inyong balota, lalong-lalo na po yung gilid, Ma'am Cara. Huwag na huwag susulatan, po pupunitin, ito. bubutasan. Dahil pag yan po ang nalagyan ng timing marks, ire-reject po ang Again, ating kapag balota. nagkamali kasi, wala na. Wala na pong kapalit dahil eksakto ang bilang ng balota doon sa nakalista po sa Sige presinto. nga, Sige di po, ba? pwede Uy, na po. may kapangalan natin, dito yung oh. tatay ko. Teka, okay. So ano pong gagawin ko? Dito po. Opo, 4 na orientasyon po. Pwede pong pag ganyan ang inyong pagboto, pwedeng Pag ganito pabaligtad. or pag pwede- ganito? 4 na orientasyon po yan. Sige po, subukin nyo. Mga Saan namang kapuso, ang orientasyon? maganda po ngayon sa ating automated counting machine ay meron ng scanner. So kapag bumoto ka, lalabas ka agad kung ano yung binasa ng machine. Tama po, sa loob Galing. ng 14 Pupunta siya. seconds, paglabas ng inyong resibo, makikita nyo po mismo, Ma'am Cara, ang inyong balota. First time po ito. So lahat po tayong botante Ayan uwi, o, scanning the ballot. nakita natin ang ating balota. Yan. Scanning the Paano po ballot. yung secrecy naman nun? Kasi syempre maraming mga Baka naman may watchers. sumilip baka, na gano'n. baka sumilip. Opo. Ito pala, binoto nito. Kasama Ayan, po paano sa yun? training na ating teachers na ito yung naka-orient na walang nakakakita sa screen at sa inyong balota. Ayun. Kayo lamang po. May privacy screen pa nga po ito na tinanggal na natin. okay. Ma'am Cara, ang Ito inyong na, resibo. lumabas na yung At sa loob po ng receipt. ilang segundo, lalabas ang inyong balota. Touchscreen po yan. Pwede nyo gawin. Ay, social! May 15 seconds po kayo sa page 1. Galawin nyo po. Nakita nyo kung Ang paano nyo galing! namarkahan. Pagkatapos po ng 15 seconds, lilipat po yan dun sa likod. Yung party list page, meron naman po kayong 5 segundo para doon. Ayan na po. So again, Oh, ito security naman feature, sa party security list yung feature po ito kabila. dahil ang nagsasabi nung iba, baka naman yung binoto ko, hindi nyo yung binasa. Tama so ito po. dito nyo makikita na yun talaga. Makikita Kung ano nyo yung po pinasa ang nyo. inyong yun Oo, talaga ang dati binasa. kasi sa Galing. resibo lamang. Tama po. Tapos may mga nagsabi na, ay, iba yung sinulat sa Correct. resibo, iba yung Eto, sinulat sa et- computer. Ito, machi-check mo. Eto Ang po, makikita nyo resibo. na ang resibo Tignan nyo at rin po, Ma'am computer. Cara, ang inyong Titingnan ko rin resibo. po. May Okay. QR code. Alam nyo po, may bawal QR code. i-scan po yan. Pero kung sakali mang ma-scan natin, hindi nyo po makikita dahil encoded po ang inyong balota. Bakit? Dahil po yan ay panlaban natin sa vote buying. So Okay. walang makakakita kahit i-scan po nila yung QR code. Paano kung may discrepancy po? Magkaiba yung nakalagay dito Oo, sa screen at paano po? nandun Bagamat sa wala resibo. pa po kaming na-encounter, yan po ipapanote ninyo sa ating mga electoral boards. Ino-note sa minutes, kukunin ng resibo, ilalagay sa isang envelope at yan po ay ilalagay at papakita natin talaga. So pwede rin pong sabihin sa watcher, kung magdesisyon ng kandidatong i-contest, i-protest ang presinto, pwedeng-pwede po yan. Okay. Okay. Tapos ito po, iuwi ko na po. Hindi po. Bawal po Okay, iuwi. bawal po iuwi yung Kailangan resibo. po maihulog dito sa receptacle. Ihulog po Pakitupi dito. na lang din po, Ma'am Itutupi Cara, ng para ganyan. walang makakakita. Yun. Dati Okay. po, yung ating receptacle, ordinaryong ballot box o karton. Ngayon po, meron na tayong receptacle. So para po sa mga botante, ganito po talaga tama ba? Ang election return po natin. So pagkatapos po ng halalan, okay. tayo nakaboto na alas 7 ng gabi, una pong mangyayari, ilalabas, ipiprint ang election return. Kung makikita nyo rin po ang QR code, meron po. Ang utos ng COMELEC, yung ikasyam na copy, ipaskil kagad sa labas ng presinto. Yun. So lahat ng Lahat dadaan, pwede kita na po makakita. natin kagad. I-distribute sa watchers. At kung sakali, pwede nyo pong ma-scan ito. Pero ang mangyayari nga po, ang makita nyo rin po codes. Hindi po yan okay. mababasa. Pero ang importante po dyan, binigyan natin ng PPCR Vietnam Trail. Pag in-scan nila yan, Sila mag-register makakabasa. kagad Okay. sa quick So count. pagkatapos, pag nag-close na yung polling booth, ipapaskill na to? Tama Eh po. di, alam mo na kung doon sa presintong yon kung Yes, sino nanalo. Tama po kayo. At yun po yung purpose natin. Huwag pong maniwala. Kita nyo kami nakaboto, hindi nakakabit sa internet. Hawak ko po yung ating Yun, internet. oh. Hawak ko po hawak yan. niyo po yung Stand-alone internet. siya. Okay. Stand alone po at transmission lamang po ito. At isa pa, bago po tayo mag-transmit, katulad po ng gagawin natin dito, pagkatapos po mag-generate ng resulta, naka-imprenta na ng election returns. Nakapaskil na, may hawak na tayong lahat. Ang purpose nun, pwede nating ma-check. Kita nyo po, tsaka pa lang po tayo tatanungin kung makapagtatransmit. Do you want to May transmit? hawak na po tayong election returns. That's the only time. So hindi po totoo na nakakabit sa internet maghapon. Paano So, po madaling kapag walang i-check. internet? Ay, meron po Oo, tayong hindi talaga. Starlink devices, 8,000 Starlink devices po nakakalat sa buong Pilipinas. Siguraduhin lamang, mula dulo hanggang dulo, makakatransmit po tayo. Bagamat tinest na po itong mga makina, paano kung hindi kinain yung balota? Yun. Kung hindi po kinain, ang reason po niya, nireject ang balota. Yes. May problema, maaring spurious o kaya peke yung balota na ginamit. So ito po ay kukunin ng electoral boards, mamarkahan na reject, ilalagay sa ating po minutes at doon sa envelope. Ipapasok din po sa loob ng sagayong pagsumite sa COMELEC, pwedeng iprotesta po yan. makakaboto ka ulit. Naku, hindi Wala na po. na. Basta kaya nga po ganun kaimportante na ang hawak niyong balota, ma-check niyo po mismo. At Yun. makita niyo po, doon kinuha ng electoral board sa list sa ating pong pinaglalagyan ng official ballots. Kaya attorney, ano po yung paalala?
o kaya pakiusap nyo sa mga boboto sa Lunes at gayon din sa mga kumakandidato? Batay po sa aming pag-aaral, mas madali pag may listahan na po kayo. Mas Correct. mabilis. Sa loob ng 5 minuto tapos. Si Ma'am Cara nga po, walang 5 minuto nakatapos. Di lalo na po tayo. Isa pa, yung pong ating pagboto na may listahan, diyan po nawawala yung nanguhula na lang eh. Yung po Okay. yung mahirap, hindi responsableng pagboto. So, mas maganda po, meron na tayong listahan, bumoto, mabilis, pagbigyan natin yung mga kasunod na At boto. based po sa experience, nakaboto po kasi ako sa a few days ago, last week, nakaboto ko. Absentee. Ang absentee voting, pinakamagandang tandaan, yung numero. Tama po Dapat kayo. yun na isulat nyo. Kasi kung minsan ang hirap hanapin sa dami ng mga listahan eh. Totoo. Numero, dapat alam mo na. So madali na lang Totoo. i-shade. At yun po, for the first time din, yung local absentee voting po ninyo at namin, ngayon po idadaan din yan sa ACM. So lahat po ng eleksyon, whether overseas, internet voting, dito sa Pilipinas, local absentee voting, magtatransmit po yan sa server namin. Again, so again sa mga botante, maghanda, gumawa na ng listahan ng kodigo para mas mabilis sa inyong pagpunta sa mga polling precincts. Nako. Maraming salamat po, Comelec spokesperson John Rex Laudianco, at good luck po sa May 12. Salamat po. Bumoto po tayong lahat. Maraming salamat. Thank you.